Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Pangalawang kabanata. Alas 4 pa lamang ng madaling araw ay gising na si Lynette. Ayaw pa sana niya, lalo na at 3 oras lamang ang naitulog niya. 2 beses sa isang buwan lang siya kung umuwi sa bahay nila sa Itogan. Iyon ay nasa Benguet. Sinubukan niyang gugulin ang maraming oras sa pag-uwi para makipagbanding sa kapatid. Halos hapon na rin kasi ng Sabado siya dumating. Tuwing umuuwi, tumutulong siya sa bayan nila. Isa siyang volunteer tour guide sa Mount Ulap, isang sikat na bundok sa bayan nila. Active ang pamilya niya sa kanilang bayan. Tumutulong sa iba't ibang community activities ang mama niya at bilang mga anak, inaasahan nito na tutulong din silang magkakapatid. Hindi naman sila mayaman. Messenger sa isang private company sa Baguio ang kanyang papa. Ang mama naman niya ay namamahala ng maliit na tindahan nila sa bahay. 4 silang magkakapatid. Si Lynette ang panganay. Pangarap ng kanyang mga magulang na makapagtapos siya ng pag-aaral sa magandang university para daw mas magkaroon siya ng magandang trabaho. Umaasa ng malaki ang mga magulang sa kanya dahil sa kanilang magkakapatid, siya raw ang pinakamatalino. Kaya malaki ang pangarap ng pamilya para kay Lynette. Kahit masasabi na hindi kagandahan ang buhay, sinisikap ng pamilya niya na maging successful siya sa buhay. Pinag-aral siya ng mga magulang sa isang magandang university sa Maynila. Kumuha siya ng kursong nursing at isang scholar. At hanggang ngayon ay napapanatili pa rin niya. Sinisikap niya na maging mabuting mag-aaral. Mahigit 1 semester na lamang ay makatatapos na siya ng kolehiyo. Kahit kasi scholar, malaki pa rin ang gastos sa kanya dahil sa cost of living sa Manila. Pinupus din niya ang pagiging tour guide dahil kahit sabihing volunteer ay may bayad din yun. Kaya kahit paano nagkakaroon siya ng ekstrang pera kapag umuwi ng Benguet. Ilang beses na rin naman niyang naaakyat ang Mount Ulap. Sadyari na naghahanap ng tour guide doon, lalo na kapag weekend, dahil mas marami ang umaakyat. Nang makarating sa site, naabutan ni Lynette ang ilang mga hiker, professional o beginners ang nandoon. Sumama siya sa grupo ng mga tour guide at inasikaso nila ang administrator na namimili kung kaninong grupo sila ng mga hiker mapupunta. Karamihan sa mga tour guide ay mga kaibigan niya. Mas tagaroon din kasi ang karamihan ng mga ito. Sandaling nagkukwentuhan muna sila bago nabawasan. Tinatawag na kasi ng administrator ang mga assign na tour guide sa bawat grupo. Nang si Lynette na ang tawagin, bahagyang nag-iba ang kanyang pakiramdam. Nakaramdam siya ng pagkahilo. Alam niyang dala yun ng puyat kagabi. Isama pa na marami rin siyang dala. Pagkatapos kasi ng hike, dediretso na siya pabalik sa Maynila, kaya dala na ang gamit sa pag-akyat ng bundok. Hindi na siya babalik ng bahay nila dahil buong araw ding aalis ang kanyang pamilya para bisitahin ang lola nila sa kabilang bayan. Wala na rin siyang dadatnan sa bahay, kaya piniling isama na ang mga gamit. Gastos pa rin kasi at magagahol siya sa oras kung babalik pa sa bahay. Kaya dumiretso na lamang siya ng biyahe papunta sa Maynila. Kung iiwan naman sa starting point ang mga gamit, babalikan pa rin niya yon dahil iba ang endpoint. Traverse ang trail. Pero
Kinalma niya ang sarili. Hindi siya pwedeng mag-inarte. Kalahating araw ang hike. Depende pa yon sa grupo kung saan siya ma-assign. Kapag ka mga professional hiker, kadalasan, mabilis lang siyang nakakabalik sa dulo ng trail. Pero, kinalma niya ang sarili. Hindi siya pwedeng mag-inarte. Kalahating araw ang hike. Depende pa yon sa grupo kung saan siya ma-assign. Kapag ka mga professional hiker, kadalasan mabilis lang siyang nakababalik sa dulo ng trail. Pero kapag ka mga beginner lang, lumalagpas pa yon ng kalahating araw. Minsan pa nga ay buo. Maswerte ka ngayon, Lynette. Sabi ng matandang administrator, bukod sa isa lang ang gagabayan mo. Gwapo pa oh. Ngumiti lang siya ng kimi sa komento ng administrator. Bukod sa masama ang pakiramdam, wala rin siyang interes sa gwapo. Masasabi kasing breadwinner siya ng pamilya kaya forbidden para sa kanya ang magkakras. Hindi rin siya pwedeng magka-love life. Marami rin siyang priority at responsibilidad sa buhay. Tumingin si Lynette sa tinutukoy ng administrator. Kung kanina, gusto na niyang mapahawak sa ulo dahil sa pagkahilo. Ngayon naman ay sa dibdib. Para kasing nagkaroon ng nangangarera na kabayo doon nang magsalubong ang mga mata nila ng isang lalaki. Sandali pa lang ay may pakiramdam na siya. Today is going to be a long day. Napakurap si Lawrence nang makita ang assigned tour guide sa kanya. Hindi niya inaasahan na bukod sa bata, babae rin ang magiging tour guide. Pero ang pinaka-kinagulat niya ay ang kakaibang tibok ng puso na magsalubong ang mga mata nila ng babae. Ang ganda! Agad na naisuusal niya sa isip. Itinigil niya ang pagkurap at tinignang mabuti ang babae. Unang tingin pa lamang, nagustuhan na niya ang lahat dito. Chocolate eyes with long eyelashes, pointed nose, cute thin lips, at malalabanos na kutis ang mapapansin agad sa babae. Gusto rin niya, kahit natatakloban ng pulang bonnet, ang nakalitaw na itim at tuwid na buhok nito. Hindi ito katangkaran. Umabot lang sa baba niya ang bumbunan ng babae. Pero pakiramdam niya, mas naging asset pa nito yun. Lalong naging cute ang babae sa paningin niya. Simple lang ang tour guide, pero may dating. Good morning sir. Nang batiin ng tour guide, saka lang niya inalis ang parang rude na pagkakatitig dito. Kainis. Hindi gawain ni Lawrence ang tumitig sa babae. Heck, hindi nga siya basta-basta nagkakagusto sa isang babae. 24 years old na siya, pero hindi pa nagkakaroon ng seryosong relasyon. Wala pa kasi siyang balak. Wala pa naman ding babae na nagkakaroon siya ng matinding interes. O wala pa. Hanggang sa makita niya ang babaeng ito. Good morning. Ngumiti siya at inilahad ang kamay. I'm Lawrence Grande. Ikaw? Pwede niyo po akong tawaging Lynette. Magalang na sagot nito. Handa na po ba kayo, sir? Pwede na po nating simulan ang hike. Sure, sagot niya at tinignan uli ang babae. Napakunot noo siya nang makitang mukhang dala nito ang mundo. Pero sigurado ka ba na isasama mo ang mga gamit mo? Luluwas po kasi ako ng Maynila. Pagkatapos nito, dinala ko na po ang mga gamit ko pero huwag po kayong mag-alala. Ilang beses ko na rin naman pong nagagawa ito dito eh. Kaya wala po kayong dapat ikabahala. Really? Luluwas din ako ng Maynila mamaya. You can join me if you want. Kumunot bigla ang noo ni Lynette. Pero hindi sumagot. Natamemi siya. Hindi pa siya gaanong kakilala ng babae. Kaya hindi niya ito masisisi kung ganon ang reaksyon.
Naguguluhan si Lauren sa sarili. Hindi siya sanay sa ganong klase ng sitwasyon, pero naroon siya. Pinili niyang maging mag-isa sa pag-akyat sa Mount Ulap na nagpa-awkward pa sa sitwasyon. May pagka-lunar kasi siya talaga. Nagtatrabaho siya bilang mining engineer at siya ang pinakabata sa site nila na makikita rin sa Benguet. Puro may mga pamilya na ang mga katrabaho at kasamahan, kaya tuwing day off, madalas na mag-isa lang din siya. Tuwing Linggo at Lunes ang kanyang day off. Sabado ng gabi ay umuwi na siya sa bahay nila sa Baguio. Kahit may sariling stop house sila sa site, may kalayuan din kasi ang site na pinagkakatrabahuhan niya. Kapag kalinggo naman, lumuluwas siya ng Maynila. Bukod sa pagiging mining engineer, part-time professor din kasi siya sa university kung saan gumraduate siya. Bihira lang ang mining engineer na may interes sa pagtuturo at may sapat na kaalaman kaya napili siya. Lahat naman ng gastos ay bigay ng management ng university kapag ka nasa Maynila. Bukod pa yon sa kanyang may kalakihan ding sweldo bilang mining engineer. Naniniwala kasi ang mga ito sa kanyang galing. Bukod pa sa magandang experience dahil nagtatrabaho rin talaga siya sa mining site. Mula naman sa mining site ay makikita ang Mount Ulap. Matagal-tagal na rin niyang gustong puntahan yon bukod pa sa sikat ang bundok. Ngayon lang niya naisipang punan ang curiosity. Pwede naman kasing hapon pa siya lumuwas ng Maynila dahil Lunes pa ng umaga ang trabaho. Iyon ang pinakaunang hiking experience niya. Umaasa siya na magiging maayos yun. Magagawa niya siguro kung hindi lang talaga mukhang nagkakanda leche-leche ang kanyang puso kapag nakikita ang mukha ni Lynette. Pero paano niya maiiwasan? Mahaba ang hike at ang babae ang guide. Ano ang gagawin niya? Appreciate, discover. Yun ang dalawang sagot na pumasok sa isip ni Lawrence. Tama nga ba? Pero sabi nga nila, there is no harm in trying. Niyaya na lamang niya na maglakad na sila ni Lynette. Pumayag ito pero tahimik lang. Hindi naman siguro masama na magtanong ako sa iyo, hindi ba? Trabaho ko po yon. Ano po ang gusto niyong malaman? Ilang taong ka na? Hindi niya napigilang itanong. Kasi nga, appreciate and discover. Wala namang masama, hindi ba? Gusto niyang makilala ito. Gusto niyang malaman kung ano ba mayroon sa babae at ganon ang nararamdaman para dito. May something special ba kay Lynette para magkaroon ng kakaibang reaksyon ang kanyang puso? 20. At kung tatanungin niyo po ako kung nag-aaral ako, opo. Graduating po ako ng nursing. Parang part-time job din po to. At sinasabing voluntary work, pero may sweldo din po ako. Para po kasi sa akin, advocacy ko po ang pagiging tour guide dito sa Mount Ulap. Pero tulad po ng sinabi ko, may bayad din naman po. Nice. Ang galing mo naman. Siguro, yun ang something special. Kakaiba kasi si Lynette. Hindi kasi gaya ang babae ng iba. Lalo na yung mga ibang kabataan na ginugugulang sa walang kakwenta-kwentang bagay ang bakasyon o weekends. Lalo tuloy siyang humanga kay Lynette. Kung ganon, magagaling din po ang iba kong mga kasamahan na tour guide. Ganon din po kasi sila eh. Natamemi si Lawrence. Hindi pa rin yon ang sagot. Nakita niya ang kumpol ng mga tour guide kanina. May babae rin naman doon pero hindi naging kapansin-pansin sa kanya ang ganda nito. Hindi katulad ni Lynette. Hindi na siya nagsalita dahil nag-uumpisa na ring mahati ang kanyang damdamin. Gaya ng inaasahan, ang ganda ng paligid, ang sarap ng hangin, ang ganda rin ng nararamdaman niya. Lalo na kapag napapatingin kay Lynette,
Hindi ito masyadong nagsasalita, pero presensya lang nito sapat na para maging masumaya pa ang pakiramdam niya. Malapit na ba tayo? Sa Gungal Rock? Tanong niya maya-maya. Halos 1 oras na rin kasi silang naglalakad. At bago magpunta sa Mount Ulap, nag-research muna si Lawrence ng highlight ng hike. Ayon sa nalaman, ang Gungal Rock ay isang hugis na tsulok na rock information na makikita sa daan patungo sa Mount Ulap. Pinagkakaguluhan yon dahil sa kakaibang hugis. Yes sir, sagot ng babae. Okay, pero pwede bang mag-request uli? Pwede bang wag mo na akong tawaging sir? Kumunot bigla ang noo ni Lynette. Ngumiti naman siya. No argument please. Naiilang kasi ko kapag tinatawag mo akong sir. 4 na taon lang naman ang tanda ko sa'yo. Bumuntong hininga muna ang babae bago nagkibit-balikat. Hindi na ito nagsalita at hindi na rin siya nagtanong. Nang makarating sila sa Gungal Rock, pinaubaya muna siya nito sa isa sa mga kasamahang tour guide. Si Iba na po muna ang bahala sa inyo, sir. Pagbibigay alam nito. Inalalaya naman siya ni Iban samantalang si Lynette ay umupo sa ilalim ng batuhan. Sandaling nawala ang atensyon niya sa babae. Nasabik siya bigla sa pagpupwesto sa Gungal Rock at nagpa-picture na rin doon. Medyo nakakatakot dahil pa-islant ang bato at kaunting mali lang, pwede siyang madulas at mahulog sa masukal na ilalim. But the feeling was not worth it. Satisfied ang kanyang pakiramdam nang balikan ang babaeng si Lynette. Pero nang makita ito, nakaramdam siya ng lungkot. Mukha kasing kaawa-awa ang babae habang nakasubsob sa isa sa mga bato. Nag-aalinlangan siya, nagisingin ito. Pero nang nawala ang shade at nasinaga ng araw si Lynette, sinubukan din niya. Mas mahihirapan kasi ang babae kung matutulog ng ganon. Sorry sir. Nakabalik na po pala kayo. Kumurap-kurap pa ang babae. Okay ka lang ba? Ha? Siyempre naman po. Sagot nito pero walang sigla. Tumayo na to. Tara na po. Tumango si Lawrence. Naisip niya na napagod siguro si Lynette. Mahaba-haba na kasi ang kanilang nalakad. Hindi rin sila tumitigil at nagpapahinga ng matagal gaya ng ibang grupo. Pagkatapos ng 15 minutes, niyaya niyang magpahinga ang babae. Pagod na po ba kayo? Sa halip ay tanong ni Lynette. Umiling siya. Actually, ikaw ang iniisip ko. Huwag niyo po akong alalahanin. Sabi nito kahit bahagyang hinihingal. Kumunot ang kanyang noo. Pero mas mahirap pong maglakad kung magpapatagal pa tayo. Mas umiinit pa pag po tumataas ang araw. May punto ang babae. Wala namang kaso sa kanyang init. Sanay siya roon dahil sa trabahong kadalasan ay sa ilalim ng lupa. Nag-aalala lang talaga siya kay Lynette. Ano ba ang ginagawa ng babae sa kanya? Bukod sa malakas na tibok ng puso at saya na nararamdaman kapag nasa tabi ito, ay nag-aalala rin siya para dito. May kapatid siyang babae, pero hindi niya magawang mag-alala ng ganon. Mabait siyang tao pero hindi siya ganon kamaalalahanin. Malapit na ba tayo sa summit? Tanong niya maya-maya. Matagal-tagal na rin silang naglalakad pagkatapos ng Gungal Rock pero wala pa rin sinasabi si Lynette. Hindi na niya masyadong kinakausap ang babae. Baka lalo lang kasi itong mapagod. Opo, matipid na sagot nito. Ano bang makikita doon? Gaya lang din po ng makikita nyo doon. Nagkakandabulol-bulol na sabi ni Lynette. Yung sea of cloud po kasi bumababa in between 1 to 3 in the afternoon. Hindi nyo pa po makikita as of now. Sa bagay, ang pinaka-highlight naman talaga nitong hike ay ang Gungal Rock. Tumango ito. Kung gusto nyo po, pwede naman tayo mag-take ng shortcut. Sa tingin ko nga, gusto ko.
sabi ni Lawrence na tinititigan ang babae. Lalo niyang napansin ang kapaguran sa mukha nito. Pakiramdam tuloy niya, mas napapagod siya. Mag-shortcut na lamang tayo. Pumayag si Lynette pero ang shortcut na sinasabi nito ay mukhang hindi naman shortcut. Mahabang lakaran pa rin yon, na panay pababa. Nauna ang babae sa kanya. Hindi rin niya maiwasan ang madulas. Hindi naman maputik pero sadyang mahirap ang daan. Masakit na ang kanyang paa nang marating nila ang parang improvised na hagdan dahil sa mga kahoy. Pero hindi sapat ang mas maayos na daan para makaiwas sila sa aksidente. Natisod kasi bigla ni Lynette ang isang bato na dumausdos pababa. Lynette! Takot na sigaw ni Lawrence. Napatakbo siya sa kinaroroonan nito. Hindi mahaba ang pinagdusdusan ng babae pero sapat na yon para masaktan ito. Pinilit ni Lynette na makatayo pero nahirapan. Nang itinaas nito ang suot na leggings, may sugat ito. Nagkapasarin agad ang ilang parte ng paa ng babae. Damn, mura niya. Kinuha niya ang kit ng swerteng dala sa bag. Sinubukan niyang gamutin ang babae, pero hindi siya pinayagan nito. Ako na po, pero nursing student po ako. Sa tingin ko, mas alam ko po ang gagawin ko. Napatiimbagang at natameme si Lawrence. May punto ang babae pero nainis siya sa pagsagot nito. Hindi kasi niya gusto na si Lynette pa rin ang gumagawa ng lahat, samantalang ito na nga ang nasugatan. Pero higit sa lahat, mas naiinis siya dahil nasaktan ng babae. Alam niya na sa kanilang dalawa, mas may responsibilidad si Lynette sa kanila. Pero siguro masyado lang siyang pinangungunahan ng kanyang ego. Nasasaktan kasi siya dahil nasasaktan ng babae. Iika-ika si Lynette nang tumayo. Kinuha naman niya ang pagkakataon para magmarunong. Inilagay niya ang bag sa unahan. Umupo at inialok ang likod. Ride on my back. Mabigat po ako dahil sa dala kong gamit. Walang problema. Umawak ang bibig ng babae na mukhang magpoprotesta pa. Pero siya na mismo ang humawak dito. I insist, okay. Mukhang patapos na rin naman ang hike. Tumingin muna si Lynette sa daan pagkatapos ay nag-umpisang kumulimlim na paligid. Mukhang uulan. Naisip din siguro nito na mas mahihirapan silang makababa oras na abutan ng ulan kaya tumungo na lamang sila. Isa pa sa kalagayan ng dalaga, lalo pa silang mahihirapang makababa dahil hirap itong maglakad. Kahit pagod na, para magkaroon ng energy si Lawrence habang pasan si Lynette, it felt weird though. May kabigatan din ng babae pero parang hindi niya maramdaman. Mas naging komportable pa siya habang naglalakad. Nawala na rin ang kanyang frustration. Nakapante na rin siya. Ang kanyang pakiramdam ay hindi na niya pinahihirapan pa para kay Lynette. There was really something about her. At porsigido siyang i-discover kung anong something na yon. Bigla siyang na-excite sa plano. Salamat. Kaya siguro ni Lynette nasabihin sa kanyang customer ngayon ang mga salitang iyon ng 20 beses. Lubos siyang nagpapasalamat kay Lawrence sa pagiging understanding nito. Bukod pa ron, ang lalaki pa rin ang nagsilbing guide niya sa pagtapos ng hike. Halos kalahating oras din kasi siyang pinasa nito hanggang sa makarating sila sa Santa Fe, ang endpoint ng Traverse Trail hike. Pagod at masasabing nahihilo pa rin siya dala ng puyat. Pero pakiramdam niya, guminhawa ang lahat dahil kay Lawrence. Gusto sana niyang maging civil dahil kahit mukhang gusto nito na mapalapit ay customer pa rin ang lalaki. Gusto niyang maging professional pero kailangan pa rin niya ang ganong sitwasyon. Samantalang mas siya pa yata ang magiging customer ni Lawrence. Walang anuman, sagot ng lalaki. Maganda ang ngiti ni Lawrence at mukhang sincere sa sinabi. Kinuha nito ang wallet mula sa bulsa at may iniabot na pera sa kanya. Lumayo siya. Naku, wag na po. Ako pa nga po ang nanggulo sa inyo. Kahit nangangailangan,
Umiiral pa rin ang kagandahang asal ni Lynette. Paano niya matatanggap ang pera? Hindi masasabing pinaghirapan niya yon. Siya pa ang nakaabala sa customer. Sa tingin niya, mas dapat pa nga na siya ang magbayad. Nang gulo? Tumawa ito. You are light as a feather. Baliwala sa akin ang pagpasan ko sa'yo. In fact, nagustuhan ko pa nga eh. Sandaling tinitigan niya si Lawrence. Nagustuhan sa anong paraan? Gusto niyang tanungin ng lalaki at malaman ang sagot na kung bakit sa kabila ng kahihiyan, nagustuhan din niya ang ginawa nito sa kanya. Nagustuhan niya ang presensya ng lalaki. Kakaibang init na nararamdaman niya habang pasan-pasan siya nito. Parang naging maayos ang lahat. Komportable. Ang bumabagabag nga lang sa kanya ay ang pusong nananatiling malakas ang tibok, kahit nakapagpahinga na naman siya. Pero iyon ang tipo ng pagtibok na masarap, kaya maginhawa pa rin ang pakiramdam niya. Pero hindi ko pa rin po matatanggap ang perang yan. Maraming salamat lang po. Huminga ng malalim si Lawrence. Well, kung yun ang gusto mo, but what about my offer? Sumabay ka sa akin papunta sa Maynila. I have a car. Napaisip si Lynette. Gusto sana niya. Marami kasing benefits yon. Wala ring bayad at mas magiging komportable siya. Higit sa lahat, makakasama niya si Lawrence. Tapos na ang trabaho niya. Pwede na siyang hindi maging professional sa lalaki. Pero, bukod sa nahihiya siya, tama bang i-entertain niya ang kakaibang nararamdaman para dito? Nakapokus lang dapat ang kanyang isip sa pag-aaral kung ano man ang nararamdaman para kay Lawrence. Hindi na niya dapat iniisip yun. Isa pa, wala pa nga silang isang araw na magkasama. Mawawala rin siguro ang nararamdaman niya. Tatanggi na sana siya dahil iyon ang dapat niyang gawin. Para mawala ang kahibangan niya. Pero naalala niya na sa kikitaing pera nga pala siya kukuha ng pamasahe. Pumayag rin siya sa huli dahil wala ring choice. Sige po, don't use the po words. Sorry pero naiinsulto ako eh. Told you, 24 lang ako. Sorry, let's be friend. Kung okay lang sa'yo. Alright. Bumalik sila sa Ampungkaw, sakay ng jeep. Doon kinuha ni Lawrence ang kotse nito. Nang makarating sila sa Baguio, sandali silang nag-dinner. Hindi na sila nagtagal pa dahil sa hirap ng biyahe at pareho na ring pagod. Mag-aalas 12 na makarating sila sa bandang Green Hills kung nasaan ang dorm ni Lynette at malapit lang din ang school na pinapasukan. Eksaktong malapit lang din daw yon sa university kung saan nagtatrabaho si Lawrence bilang part-time professor. Pero dahil sa pinagsama-samang pagod at puyat, ay sumama pa ang kanyang pakiramdam nang makita ang sitwasyon sa dorm. Dinuduro siyang sinalubong ng kanyang landlady. Kung hindi mo babayaran ang balansi mo sa renta ngayong araw, balutin mo na ang mga gamit mo. Walang kahihiyang sigaw nito. At dito na po natatapos ang ikalawang bahagi ng aking kwento. Muli po, samahan niyo po akong muli sa susunod pang kabanata. Thank you for watching and God bless all.